We are the Pinoy Speed Cubers. And you're watching Sports 37 on UNTV. And we love sports! You are watching Sports 37. Sa ating mahal na broadcaster, si Mr. Daniel Rason, sa inyong 29th year in broadcast industry and in public service. Congratulations po. Ito po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Pauline Jean Rosel Ubial ng Department of Health. Desktop? Laptop? Cellphone? Basta may connection, may link ka sa impormasyon. Click mo lang sa untvweb.com. Nandyan na ang kasambahay mo. Kahit saan, kahit kailan na channel via live streaming sa UNTV Web. Tuloy-tuloy na mapapanood ang mga paboritong programa buong araw, buong gabi. Kaya kahit tulog pa ang iba, may napapanood ka na. I-bookmark lang ang untvweb.com. Ang inyong kasambahay channel! Araw, buong gabi, buong linggo! Medyo di ko pa yata mabubuo, medyo mahirap pa. Ang larong ito ay sikat na sikat mula noong 80s. Katunayan, half of the world's population play this mentally challenging and highly addictive game during that era. Challenge your skills in solving puzzle cubes in Speed Cubing. For many years, millions of people all around the globe experienced the challenge brought by this multicolored cube called Rubik's. Rubik's Cube kasi, it started 1974 siya. Ginawa ni Erno Rubik as a project, architectural project para for his school. I think for his thesis, he wanted to make a puzzle na pwedeng ikutin lahat ng sides niya and corners niya na hindi ma-deform, hindi masisira yung cube. It was originally called Magic Cube, but was later named after its inventor. Around 1979, 1980s, pinatent siya ng first toy company, which is 7 Towns. And then after, I think, a year, yung 7 Towns na yon, binalik kay Erno yung pagkapatent dahil para makilala si Erno sa mundo. Since it started selling in 1980, mahigit 300 million na nito ay naibenta sa buong mundo. Actually, nag-start yan, yung isang US toy company na nakita yung Rubik's Cube. Sinabi nila na pwede nilang i-market to sa buong mundo. Nag-start silang magbenta, and then at the year 1981, nakapagbenta sila ng 5 billion Rubik's Cubes around the world, making 1/5 of the world's population naglalaro na ng Rubik's Cube. At mula sa 3x3 6-colored cube, nagkaroon na rin ito ng iba't ibang variations. Hi, my name is Paul Go. I'm a member of PCA, and I'm here to show you the uniqueness of the current Speed Cubes available in the market today. Okay, so to compare the pieces, here is the edge piece of the most innovative 3x3.
So comparing it to a traditional 3x3, it lacks the design of the uniqueness and the design which can corner cut a Rubik's Cube. So I'm going to show you kung paano siya nagko-corner cut. So the traditional Rubik's Cube here can only cut minimal. Yan. While this one, pwede siya mag-cut over 45. Yan yung uniqueness na hinahanap ng mga speed cubers natin ngayon. Okay, so what we have here naman is the 2x2. Actually, this is called the pocket cube kasi small brother daw siya ni 3x3. After this was released, parang came up sila ng isang design naman na mas maliit na tinawag nilang pocket cube na 2x2. Actually, pattern din siya sa pagbuo ng 3x3 and you have to have the knowledge of how to solve a 3x3 para mabuo niyo rin yung isang 2x2 cube. So, medyo weird siya pero kailangan at least malaman mo muna yung basic or yung basic move ng 3x3 and then i-apply mo siya sa 2x2. Okay, so with the success of these two products, nag-came up sila ng mas malalaking products na 4x4, 5x5, 6x6. Actually, hanggang 11x11 available na siya sa market. Kaya medyo surprising dahil sobrang laki na nun. Pero actually, nabibili na siya. So, ang ano naman ng 4x4, ang ginawa namang kakaibang design ng mga Chinese manufacturers is naghanap sila ng way kung paano mapapabilis yung inner layers ng mga cube. Dahil ito yung problem talaga sa pag-solve ng 4x4. Ito yung pinaka-important dahil ang pagbuo ng isang 4x4, inuuna mo ng centers. Actually, hindi lang 4x4, hanggang 5x5, 6x6. Basta alam mo lang yung basic kung paano magbuo ng 3x3 and ng 4x4. Marunong ka na halos mag-solve hanggang 11x11. Playing this cube can be frustrating for others. But once you learn the tricks, solving this cube problem couldn't be more fun and easy. At kahit matagal ng panahon ang lumipas, marami pa ring mga tao ang hook na hook sa game na ito. Hi, I'm John Edison Obado, and I am a PCA speed cuber. In 2007 po kasi, parang nakita ko po sa TV yung first ever National Rubik's Cube Championship. So parang nagka-interest ako kung paano nila nasa-solve yung cube kasi ang bibilis nila. And then after ng ilang months, parang nagagaluan ako ng Rubik's Cube ng classmate ko. Kasi nga, nauso na siya nung sa school namin. Mula nung day na yun, I started speed cubing na talaga. As in yung speed cubing na nag-aaral na ako ng mga algorithms, hindi lang yung beginner's method. Ako po si Glenmark Salgado, member din ng Pinoy Cubers Facebook group. Tapos founder ng Northern Luzon Cubers. Nag-start akong mahilig mag-cube nung napanood ko sa TV yung first na Rubik's competition dito sa Philippines. After nun, bumili ako ng cube, tapos pinag-aralan ko kung paano siya buuin. Tapos tuloy-tuloy na. Parang na-discover ko online, nakapag-research ako, parang meron palang mga beginner method, advanced method. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Aside from the fun of solving the puzzle cubes, a player also gets numerous benefits from playing the game. For me, mentally, naging helpful siya dahil nag-increase yung memories. Parang nagkaroon ako ng ideas about sa mga space relations, sa mga ibang klaseng fields of memorization. Then, meron kaming grupo na lahat kami puro ganito lang ang ginagawa. And then we meet friends. And then at the same time, if meron mga ibang tao na gustong matuto, tinuturuan naman namin sila hanggang matuto sila. Kaya naman while others do it for amusement, some do it to boost their mental health. Yung patience ko, tsaka yung memory span ko po sa pag-memorize sa mga lessons ko po, mas madali po ako. Bumibilis po yung pag-enhance ko sa isang lesson, ganun po, yung pag-aaral ko po. Bumibilis po yung memorization ko. Philosophy ko kasi sa cubing, walang imposible. Basta paghihirapan mo siya, basta mag-i-exert ka ng effort. So parang sa real life activities, kung
magbubuhos ka lang talaga ng effort, magagawa mo yung isang bagay. So yun lang, parang sa cubing, yung mukhang imposible, pag nagagawa ng ibang tao, iniisip ko, posible yan kasi nagagawa nila. Mayroong way para gawin, may amount ng effort na kailangang ibigay para ma-accomplish mo siya. So sa real life, parang ganun din. Yung logical na pag-iisip mo sa mga bagay-bagay sa Rubik's Cube. Kasi when you solve a Rubik's Cube, hindi lang siya na you plan out yung nakikita mo ngayon kasi multitasking siya. If you're a speed cuber, you plan out ilang moves na advance ka. So parang ganun din ako kung paano ako nagpaplano sa Rubik's Cube. Parang ganun din ako sa buhay ko. Medyo yung planning, yung advanced planning, parang na-apply ko talaga sa buhay ko. May ilan naman na siniseryoso ang paglalaro nito para makasali sa iba't ibang competitions. Sa blindfold kasi yung blindfolded category yung talagang forte ko. And since nung Philippine Open 2010, nakaka-third place na ako lagi sa competitions. And nung this year sa Urdaneta Open, nakapag-first place ako. And I think yun yung pinaka-achievement ko talaga sa speed cubing. Aim namin lagi pag competitions is ma-beat yung former records namin. And siguro, pag swertehin, national record. Pag nakuha yung national record, Asian record. And pag nakuha ka na ng Asian record, world record naman. Parang step by step lang na pag-abot ng goals namin. So recently, nanalo po ako sa Asian Championships sa Hong Kong noong October 5, 6, and 7. Naging national record holder din po ako. Na-break ko yung former average ko po dito sa Philippines. A simple toy that can bring so much joy. If you're seeking for an amusing, mind-challenging game, turn into the pleasure of speed cubing. Sa mga bata o kaya kahit sa matatanda, try nyo mag-Rubik's Cube. Masaya ito. Marami rin kayong magiging mga kaibigan. Pwede nyo kaming puntahan sa, o kaya isang click lang sa Facebook, Pinoy Cubers. Tapos mag-join kayo sa group. Doon namin kayo entertain para paano mag-cube. Sa mga interested dyan sa Rubik's Cube, sasabihin ko sa inyo, hindi mahirap ang mag-solve ng Rubik's Cube. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga at konting pasensya. At hindi lang naman siya talaga laro, it's a sport and meron namang competitions. And proud kaming sabihin na yung ating 2012 Asian Rubik's Cube Championship ay isang Pinoy at isang high school student lang. Kaya dapat ma-challenge din kayo na laruin itong Rubik's Cube kasi it's very interesting, it's a sport, it's a mental game, and helpful siya sa daily living. Alright, Buna. It's time for us to sign off, mga ka-sports. It's been an hour packed with great mental workout to keep our minds in tip-top shape. But before we end the show, again, we would like to thank Mr. Angelo Lasada of Bert Lasada Swim School. Thank you po, sir. At ayan po, bumalik na kami sa pag-swimming. Medyo nakakapag-practice na po ulit kami. And to Mr. Henry Kobayashi of Hybrid Yoyan, salamat po sa inyong pag-guide sa amin sa martial arts. And of course, don't forget to serve by our Facebook page, www.facebook.com/UNTV Sports 37, and our Twitter account, www.twitter.com/Sports 37. And join us again next week here on UNTV, your only public service channel. Ito ang inyong ka-sports, Ryan Ramos, na laging nagpapaalala sa inyo na sa pagsasani ng katawan ay may malaking pakinabang. And this has been your only sports magazine show with the heart. Sports 37, I love sports.